gobyerno ay bangag. Lagot. Kasuklam-suklam ang gobyernong manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Post lang natin mga ka-Duterte Solid, no? Isang pagbati sa inyong lahat. Magandang umaga mga ka-Duterte Solid. From Luzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na dyan ngayon sa nangyayari dyan sa EDSA rally. Itong INC mga ka-Duterte. Alam natin to kahapon na grabe ang mga nangyari dyan sa rally. Itong mga kapulisan at may mga something na nagkakainitan sila. Kasi naman mga ka-Duterte Solid, itong lahat ay patungkol ito sa nangyayari sa ating bansa. Hindi lang sa mga politiko, lalong-lalo na sa ating kahirapan at gutom. Itong mga krisis na nangyayari. Aside dyan, kasi naman alam naman natin itong mga nangyayari dito sa Senado, mga ka-Duterte, at malapit na yung impeachment kay Inday. Di ba? Ngayon, sa mga nangyari dito, halos lahat ng mga Duterte Solid, itong maka-Duterte talaga, ito si number 1, sila Bato. Di ba? Una-una, si Tatay Digong dinala sa The Hague. Ngayon, nagulat tayong lahat ngayon kasi si Amy Marcos kagabi pumunta dyan at umakyat sa stage. Na nandyan ang mga taga-INC. Walang uwian mga ka-Duterte. Walang uwian. We are one ang sigaw nila. Ngayon, umakyat dyan si Amy Marcos kasi isa si Amy na maka-Duterte, di ba? Si Amy na lang yata ang naiiwan na walang kaso, mga idol. O, bakit hindi niya mabigyan ng kaso ang kapatid niya? O, si Amy Marcos. Ngayon kasi si Marcoleta, may nakabinbin na itong kaso. Kasi sinampahan siya ng ombudsman, ito si Boying, ng plunder. I think plunder about dito sa 75 million na hindi niya nailagay sa salin. Sipin mo mga ka-Duterte, dahil sa noong nakarang election pa yon. Itong siguro may nagbigay sa kanya, may nag-donate, na may nagsuporta, 'di ba? Na takbo ka o ganun. Ngayon hindi na ilagay dun sa salin niya. Hindi naman tapos na yun eh. Alam nga, ilagay pa. Di nabura na yun. Burado na yun kasi tapos na eh. Wala na. Doon siya nagkaroon ng problema ngayon at naiipit siya ngayon. At maraming mga senador dyan ay naiipit din. Bato, Robin Padilla, di ba? Sino pa bang nandyan? Si Marcoleta. Baka susunod yan, si Bongo na naman. Nauna na sila Jinggoy at saka si Bong Revilla. Naku po mga ka-Duterte. Lahat naman yun ay maka-Duterte din. Ngayon, umakyat dito ngayon si Amy Marcos, nagsigaw ng ang ngayon ay bangag. Naku po mga idol. Grabe kasi itong nangyari kagabi mga idol. Ituloy natin itong sinasabi ni Amy Marcos. Panoorin natin. Wala silang pakialam. Gobyernong tulog. Lasing sa kapangyarihan. Yun lang mga idol. Sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa sa gasolinang hindi abot kaya, pagkaing ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Totoo yun mga idol. Kasi ramdam talaga mga ka-Duterte, no? Itong nangyayari kasi sa atin ngayon. Magulo na nga itong politika natin ngayon.
nagbabangayan na sila, kumbaga sinisiraan na nila bawat isa. Ito si Inday Sara pa nga lang, di ba? Kita mo, wala namang ginagawang si Inday. Siyempre, tanggap lang siya ng tanggap ng paninira, hindi ni rin siya nakakatiis. Pag may nakita siyang napupuna, saka lang siya nagre-react. Oh. Pero wala talaga siyang ugaling ganyan, ng style na ganito. Mga sira-sira. Style ng mga dilawan yan eh. Style ng mga dilawan yan, mga Duterte. Lalo-lalo na itong taga-left. Nako po. Kaya mag-ingat tayong lahat dyan. Kasi sa sobrang hirap ng nangyayari sa atin ngayon, hirap na nga tayo dito sa mga ganitong nangyayari, hirap tayo sa buhay, lalong nagpapahirap sa atin yung gutom at itong mga krisis na nangyayari sa atin. Number one, yung gasolina. Pagkain. Taas ng bat. Ang taas ng bat ngayon. Halos lahat. Pag ganyan ng ganyan tuloy-tuloy yan, naku po, baka si Junior, baka makatulad talaga siya ng tatay niya. Yan, simula na yan. Ganyang style na hindi na yan nag-uuwian. Naku po. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. Kaya, we'll see. Tingnan natin to kasi itong mga mayayaman, hindi talaga nila maramdaman yan. Yung gutom, hindi naman, lalo na yung mga kurap na tao dyan. Number one, lalong-lalo na yung mga kurap na tao dyan. O, tuloy natin to kay Manang, mga ka-Duterte. Pagkat itong gobyerno ay bangag, walang malay, nagkukunwaring hindi nakikita ang Correct. Yan, doon, alam niyo mga idol, yung walang malay, nagkukunwari. Doon talaga ako, isipin mo kapatid na ngayon nagsabi Hindi niya makasuhan yung kapatid niya. Kita mo? Daming-daming kinasuhan. Bakit ang kapatid niya hindi niya makasuhan? Di ba? Oh, nilalantad na nga ng kapatid niya eh. Di ba? Ang pagkukunwari minsan talaga, grabe, kapalan na lang ng mukha. Ay, nako po. Kawawa tayo dito mga ka-Duterte. Gumising na tayo. Gising mga kababayan. Kaya ito grabe. sambunton na ebidensya, ang dose-dosenang testigo, ang 18 higit pang mga Marines. Itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. Wala silang pakialam. Kaya marami po sa inyo naging kasama ko nung ating kabataan. At ang suot natin ay itong t-shirt. Ang sigaw natin noon pa, makialam! Makialam na po tayo. Makialam para sa kabataan. Makialam para sa kinabukasan. Makialam para maibalik ang katotohanan sa ating lipi. Panahon na maibalik ang katarungan, ang hustisya na hindi buktot at binabaluktot ang batas at saligang batas. Yun mga ka-Duterte, no? Sa mga nangyari kasi sa atin dito, minsan kasi itong ang sakit pakinggan kung baluktot na batas, no? Totoo na, para sa akin, no? Obvious kasi minsan nangyayari dito sa atin, lalong-lalo na ditong mga impeachment na trial na pinapatuloy nila ngayon kay Inday Sara. Tapos itong flood control. Tingnan mo mga ka-Duterte. Mas gusto talaga nila, uunahin pa talaga nila itong impeachment para lang si Inday Sara ay matanggal. Yun naman ang doon na naman talagang punta natin, di ba?
Kung sila gusto nilang i-impeach si Inday Sara para lang tanggalin at wag nang makatakbo sa pagka-presidente, tayo hindi tayo papayag dun. Ngayon, yung batas na tinutukoy ngayon ni Amy Marcos, itong baluktot na batas, ang sabi niya, kitang-kita naman natin mga ka-Duterte na mas dapat unahin itong aside sa gutom, lalo-lalo na itong corruption, itong Blue Ribbon Committee. Wala, paputol-putol. Tapos kakasuhan nila si Marcoleta. Tinanggal nila si SP Alan Cayetano. Nagpalit ng liderato. Kaya para sa ating lahat, itong baluktot na batas, parang makikita mo na lang ba? Ano itong mga nangyayari sa loob ng Senado, nagputukan, nagbarilan, tapos may sabi na wala daw sila dito. Hindi na mawala daw sila itong taga-NBI. Tapos bigla, bakit gano'n nandun? Tapos daming kinasuhan. Unang-una si Tatay Digong. Dinala nila sa dahig. Walang jurisdiction itong ICC. Parang binenta. Parang ganun ba? Pilipino si Tatay Digong. May karapatan. Presidente yun. Naging presidente ng Pilipinas at minahal ng taong bayan. At alam natin lahat yan na si Tatay Digong lang ang lumalaban kontra dito sa droga. Ngayon, may batang Duterte itong anak. Ngayon, gusto naman nilang tanggalin. Kaya sila ngayon, nagkakaganito yung ano natin, itong mga namumuno. Kumbaga, nagpapanik na sila. Kasi may Duterte na naman papasok. At mas malakas. Parang ganun ang pakiramdam nilang lahat. Mas nakakatakot. Kasi mas matapang. Isipin mo, suntukin pa naman yung sheriff yan. Duterte, ibang klase. Pakain sa'yo yung peking papeles. Kaya mandayan sila pag si Inday talaga naging presidente, mga idol. Ngayon pa lang, kinabahan na yan sila. Kasi marami diyang mga kurakot talaga dyan na nakaupo sa atin. Iilan lang itong matinong politiko. Halos lahat dyan kurakot. Kung ako lang presidente, tanggalin yung kongreso. Walang silbi yan para sa atin lahat. Puro kurakot dyan. Pasensya na sa ibang kongresista. Hindi naman lahat. Dyan nagsisimula. Kasi kita mo naman yung flood control pa lang natin. Diyan nagsisimula yung budget. Bus project, hindi natapos. Kickback dito, kickback doon. Pera nating lahat yan. Kawawa tayo. Lalong-lalo ng OFW, mas kawawa. Kaya ito si Manang, Amy, ito hindi nga nila makasuhan eh. Ito talaga, gabi, bulgaran magsalita. Oh. Bulgaran magsalita. Noon pa to. Until now. Siguro di na niya mapagsabihan. Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman. Katarungan na walang sino-sino. Na walang pinipili na kaalyado o kalaban daw. Katarungan na naiiba ngayon para sa senador at sa mga pinsang buo. Katarungan para sa lahat ng Pilipino. We are one! We are one! We are one! We are one! Mabuhay ang ating mga kapatid! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat sa inyong lahat. Mga kabandera, ang mga paborito mong programa sa Post lang natin mga idol. Hanggang doon lang si Amy, mga ka-Duterte. Grabe kasi itong mga... Ewan ko lang mga idol, no? Itong mga nangyayaring ganito. Nakakahiya. Bilang isang Marcos, ito diretsohin na natin.
bilang isang presidenteng Marcos ngayon. Tapos ganyan ang nangyari sa kanya. Tapos kapatid pa niya dyan umakyat. At alam natin mismo noong Marcos Sr. Paano hindi pa ako pinanganak nun. At alam natin noon yun, itong mga nangyari sa magulang nila. At dumating yung panahon, itong kasaysayan nila na akala nating lahat ay lilinisin ang kanilang pangalang Angkang Marcos. Iwan ko mas malala pang nangyari. Mas malala mga ka-Duterte. Lantaran. Dedma. Tapos ganito pa. Bangag. Si Aimee nagsabi nun. Isipin mo. Siguro. Kasi nagkalat sabihin natin yung video na pinakita ni Attorney Harry Roque. Totoo man o hindi. Pero grabe. Kapatid na nagsabi niya. Sabihin na naman, siyempre, sasabihin ng iba dyan. Hindi totoo yan. O sabihin mo kay Aimee. Ngayon, bakit ayaw magpa-hair follicle test? Para mawala yung haka-haka at saka itong totoo ba sinasabi ni Aimee or hindi. Nahirap to mga ka-Duterte. Pag ganito, kaya sabi kong nakakahiya, tayong mga Pilipino, siguro, mayroon kasi tayong ugaling makapal talaga ang mukha, kapalan ng mukha, pero pagdating sa ibang bansa, ewan ko lang. Kung naalala nyo si Putin, karap niya si Junior, parang ang tawa ni Putin, parang ano, ano ba? Parang ganun ba? Ano ba? Pumunta ka dito na magpatawa o? Kawawa. Kawawa tayong mga Pilipino kasi ang balik nun, hindi lang sa pangalang Marcos, Pilipinas ang dinadala nun pag sa ibang bansa, mga ka-Duterte. Doon tayo mapapahiya. Kaya minsan, masasabi natin parang hindi ka na proud. Depende kasi yan sa leader na namuno sa atin. Totoo, lahat ng depende talaga sa leader. Pag ang leader ay hindi matino, asahan natin lahat, ang bansa natin, bagsak talaga. Bagsak, ibig sabihin, ang leader natin, pag ganitong nangyayari, gulo, gutom, daming krimen, hindi maganda yung mga nangyayari, hindi talaga magandang nangyayari sa ating bansa. Ibig sabihin, wala na. Talagang obvious na obvious. Pag maganda at matino ang namumuno dyan, kahit ano pa yung maraming solusyon eh. At marami tayong mga karatig bansa na handang tumulong. Balikan natin si Digong, si Tatay Digong. Pandemya, di ba? Pandemic time. Wala tayong gamot, wala tayong mga bakuna. Pero bakit nabigyan tayo? Pag merong matinong leader, maraming gusto magbigay tulong. Di ba? Alam naman natin to, ang Amerika ay matagal na nating malapit tayo dyan. Pero bakit si panahon ni Tatay Digong ayaw na ayaw niya? Kasi ginagawa tayong parang kumbaga, bigyan kita ng pagkain, sumunod ka sa akin. Pag hindi ka sumunod, hindi kita bibigyan ng pagkain. Ayun ang ayaw na ayaw ni Tatay Digong. Ganon kasing nangyayari. At alam natin mismo na ang Pilipinas, kumbaga runway ng eroplano, patakbo pero hindi lumilipad. Hindi tumataas. Ganyan lang. Parang tumatakbo lang ng ganon. Stable. Pabagsak pa nga minsan eh. O, bakit nung panahon ni Duterte, inidigong, ay humiwalay siya sa Amerika, pumunta sa dito sa China, pumunta sa Russia, at saka sa ibang mga kapatid, Indonesia, marami siya pinuntahan, di ba? Nangingi siya ng mga kalakalan. Maraming investment. Maraming mga proyekto. Tuloy-tuloy. Di ba? May gamot na dumating. Mga bakuna. Pero ito ngayon,
Ewan ko lang siguro. Kaya nga tumaas ang krisis natin. Lalong-lalo na sa gasolina. Lalong-lalo na sa gasolina. Napakamahal. Kaya ang daming mga sasakyan ngayon. Binebenta. Wala na. Mahal. Mahal masyado. Mag-bike ka na lang na di motor. Baka pwede pa. Makatipid ka. Kahit nga kuryente, mahal na rin. Naku, dito tayo magkakaproblema ngayon mga ka-Duterte. Kasi tuloy-tuloy ang epekto kasi pag ganito, doble-doble ang hirap sa atin. Pagkain, number one yan kasi araw-araw tayo kumakain. Aside dyan, itong mga pangangailangan natin, mga trabaho. Tapos gutom, grabe. Itong mga nangyayari mga idol, pag itong INC tuloy-tuloy dyan, makikita natin yung hinahanap. Subukan nilang arestuhin si Marcoleta. Doon natin makikita ngayon. Abangan natin itong mga ka-Duterte. Itong araw na to. Ito kasi ugong-ugong talaga. Kasi dapat daw managot na dapat accountability, transparency. Yun talaga. Bakit ayaw nilang buksan itong salin ng Pangulo? Salin ng mga kongresista. At bakit ayaw nilang unahin itong nangyayaring corruption, itong flood control? Bakit ayaw nilang buksan itong ulit? Pag-usapan nila itong issue ng anomaly ng Blue Ribbon Committee. Nagsimula na sila sa hearing, may nakulong na, pero ang mga kontraktor lang, iilan lang ang nakulong. Samantalang ang dami nung binanggit, ba't ayaw nila pag-usapan itong 18 Marines? Abangan natin itong mga ka-Duterte sulit. Kasi napakainit itong issue na to. Itong mga pangyayari ngayong rally ng INC, kabahan na ito. Kabahan sila. Wala na mangyayari diyang rally ng mga taga-left. Harapin nila yan. Kasi hindi lang naman INC nandyan, mga idol. Wala pa yung mga solid Duterte dyan, ha? Yan ay mga Catholic group nandito. Hindi lang INC, siguro may mga Protestant, mayroon ding mga iba-ibang Katoliko. Mayroon Katoliko, mayroon din iba-iba, halo-halo na yan, INC. Ngayon, abangan natin itong mga kadurete, itong mga mangyayari talaga. Lagot sila niyan kung anong mangyayari. Kasi sana, wala pang mga solid Duterte talaga dyan. Wala pa yung mga taga Visayas at Mindanao. Diyan pa lang yan sa Luzon, mga idol. Abangan nyo. Kaya kaya takot na ang Malacanang. We'll see. Kasi babawi yan sila. Kakambyo yan sila pagdating kay Marcoleta kasi kabahan talaga sila. Kabahan sila dyan mga idol. Kasi wala pa siya pag pumunta ang taga Visayas at Mindanao dyan, lagot na. Hinto lahat. Walang dadaloy na sasakyan. Yung train lang siguro sa gitna. Kaya mag-ingat mga idol, mga ka-Duterte, kasi itong rally, hindi natin alam. Para lang itigil ang rally, baka may gumawa dyan ng hindi maganda. Kaya mag-ingat kayong lahat, magmasid sa mga paligid. Kasi gagawa ng paraan itong mga hindi natin alam. Baka may gustong itigil kasi may lumalabas na mensahe ngayon na kumakalat na uwi na raw kayo dyan. Wala na, tapos na, ganun. Hindi naman totoo yun, peke yun. Siguro alam nila itong INC ay napakasulit at marami talaga yan sila. At maraming supporter dyan at nagbibigay ng pagkain ito si Chavit Singson. Kaya hindi umuwi yung tao dyan. Tuloy-tuloy. Mag-ingat. At yung mga basura natin mga ka-Duterte, mga taga-INC, sana iligpit nyo. Kasi ang balik diyan ay sa atin. Yung basura, mag-ingat. At mga pagkain, mga kalat. Magtingin-tingin sa palibot, magmasid, maging vigilante sa mga palibot kasi hindi natin alam. At sana itong rally ng INC ipagpatuloy lang ng maayos at matiwasay, mapayapa. Paglaban natin ang ating karapatan, lalong-lalo na si Senador Marcoleta.
Kasi tuloy-tuloy yan, pati si Bato, si Robin, sino pa ba yan, si Cayetano, lahat na lang sila. Kaya mag-ingat mga idol, baka si Bongo sa susunod. At ang plano pa, si Inday na nga, nandyan na nga, di ba? Si Tatay Digong, nauna na sa dahig. Kaya mag-ingat mga ka-Duterte Sulid. Okay, abangan natin to sa mga susunod na update. Itong mga pangyayaring ganap dyan sa EDSA. Kaya mga idol, maraming salamat. Hanggang dito na lang tayo. Thank you sa mga nag-follow at nag-subscribe. Mag-ingat tayong lahat. We are one. Sulid!